So, magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So, at this moment of time mga kamamay, ang ating pag-uusapan is mga bagay na kailangan nyong gawin upang mabaliw at muling bumalik ang isang lalaki. Okay? So, sa madaling sabi mga kamamay, yung nararamdaman ng isang lalaki sa inyo, yung dating pag-ibig at pagmamahal na hindi nyo nararamdaman ngayon, possible pa rin niyang bumalik. So, sa pamamagitan nitong aking mga isi-share na mga tips, na mga bagay na ipa-apply sa inyo pagdating sa inyong relasyon, muling makakamit yung mga bagay na yan. So, bago natin pag-usapan yung mga bagay na kailangan nyong gawin, gusto ko munang i-shout out yung ilan sa ating mga solid subscribers and commentators. So, mega shoutout muna kay El Mitch. Magandang gabi, ma'am. Mega shoutout sa iyo. Kay Marivic. Okay? Kay Marivic, mega shoutout din. And also kay Divine Acantilado. Ayan. So, mega shoutout po sa inyong tatlo. So far, tatlo lang muna ang ating shoutout. At hopefully, maging okay na yung inyong mga relasyon. Okay? So much for that. Pag-usapan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. Even if umuulan, pero sige lang, tuloy lang natin to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling mabaliw at muling bumalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo? So number 1, ibalik ang dating atraksyon at alindog sa iyo ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, minsan nyo nang nahuli, naakit, nakuha ang pag-ibig at damdamin ng isang lalaki. Hindi malabo na muli nyo itong makuha. Diba? Kaya nga kayo ay niligawan eh. Kaya nga kayo ay kinaibigan noon. Kasi meron silang balak na gawin kayong jowa, na gawin kayong girlfriend, at ngayon asawa nyo na sila. So, hindi malayo na muli nyong maibalik yung interest na yon. Kasi alam nyo na yung technique eh. Alam nyo na yung paraan. Diba? Ibalik nyo lang yung dating kayo. Kung alam nyo sa sarili ninyo na tumataba na kayo, kung alam nyo sa sarili ninyo na parang ang bigat-bigat nyo na, at yan yung dahilan kung bakit ang isang lalaki ay lumalayo. Okay? Dati nakilala ka niya, sexy-sexy mo. Dati nakilala ka niya, laki ng puwet mo, di ba? Ang alindog mo. Ang daming mga kalalakihan ang gustong kaibiganin ka. Pero siya lang yung pinili mo, di ba? Tapos ngayon, biglang mawawala na lang yung init ng inyong pagmamahalan. Bigla mo na lang hahanapin kung saan ito napunta. Well, nasa iyo rin yan, kamamay. Kung bakit yan ay unti-unting nawawala, hindi mo na maramdaman sa isang lalaki dahil pinapabayaan mo yung sarili mo. Napakahalaga mga kamamay na ibalik ninyong atraksyon. Diba? Sinasabi naman yan ng inyong asawa, ng inyong partner, ng inyong jowa sa inyo eh. Kung ano yung nagustuhan nila sa inyo noon. Alam mo yan, kamamay. Kaya ngayon, muli mo itong i-improve, muli mo itong ibalik, muli mo itong pagtiyagaan na kuhanin para ang isang lalaki ay muling mabaliw at muling bumalik ang dating atraksyon sa iyo. So number 2, ibalik ang dating ikaw noon. Okay? Lahat naman ng bagay lumilipas eh. Lahat ng bagay kumukupas. Di ba? So kung kayo man ay hindi na nga pinapahalagahan ngayon, possible meron kayong mga bagay na hindi na nagagawa ngayon. Alalahanin niyo mga kamamay, ano ba ang nagustuhan ng isang lalaki sa inyo? Yung pagiging high value mo noon, yung pagiging maganda mo noon, yung pagiging sexy mo noon, yung pagiging madiskarte mo sa buhay noon. Yan yung mga bagay na nakita sa inyo ng isang lalaki noon kung bakit kayo ay pinagsikapanan na makuha. Okay, nagsikap ang mga yan na suyuin kayo, naligawan kayo, lahat ng yan dumaan sa butas ng karayong para lamang makuha kayo. Para bumalik yung dating atraksyon ng isang lalaki sa inyo, kailangan nyo ibalik nyo yung dating kayo, maging high value ulit kayo. Kung kayo ngayon nakatambay lang sa bahay at nag-iintay lang kayo ng pagdating ng inyong mga mister galing sa trabaho, well, baguhin nyo yung routine
na iyon. Nakilala ka noon ng iyong partner na marami kang racket, na marami kang diskarte sa buhay, na madami kang karir. Bakit hindi mo ito muling ibalik? Okay? Kamamay, sabi sa akin ng partner ko, sabi sa akin ng asawa ko, wag na raw ako magtrabaho, okay na daw yon. Mga kamamay, sinasabi lang nila yon dahil sila ay mga lalaki. Pero sa madaling sabi, nahihirapan din yung mga yan. Sa madaling sabi, gusto rin nila na tulungan nyo sila. Hindi lang sila makapagsabi kasi asawa nyo yan eh. Ang taas ng pride niyan, mga kamamay. Ang gusto niya, siya lang yung gagawa kahit na hirap na. Tapos mamaya-maya, kinabukasan, magagalit sa inyo, magtatampo sa inyo. Kesyo short na daw yung kanyang kinikita. Pero ayaw niyang ipaalam sa iyo na yun ang dahilan. Kasi nga, hindi ka naghahanap buhay o hindi ka nagbibigay ng konting share o kaya hindi ka rumarakit, hindi ka sumasideline, hindi ka kumukuha at naghahanap ng source of income. So, minsan nagiging dahilan din yan na hindi naman ang pag-uusapan ninyong dalawa. Ayaw kanyang pagtrabahuhin kasi nga lalaki siya, ma-pride yan. Okay, ang gusto niya, gusto kanyang bigyan ng marangyang buhay pero anong nangyayari? Nahihirapan siya. Hindi naman siya makapagsabi sa iyo. Kaya mga kamamay, talasan niyo ang inyong pakiramdam. Kailangan bilang isang babae, kailangan ibalik nyo yung inyong diskarte sa buhay noon, yung inyong mga racket, yung inyong mga source of income. Hindi masama na tumulong sa inyong mga partner. So sa ganyang paraan mga kamamay, muling mababaliw ang isang lalaki at muli kanyang babalikan. Okay? Kaya ang isang lalaki lumalayo sa inyo eh. Kaya yung isang lalaki ay napapagod is dahil sa mga obligasyon na kanyang pinapasan. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko palagi sa inyo, muli niyong ibalik ang dating value ninyo. So next, huwag mong ipakita na sa kanya ka lang umaasa. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag lagi kayong dumidepende sa isang lalaki, so iisipin niya na sa kanya lang kayo umaasa. Iisipin ng isang lalaki na sa kanya lang kayo dumidepende. Okay? Kaya ang isang lalaki, hindi magawang bumalik sa iyo. Kasi wala siyang mapapala eh. Kasi umaasa ka lang din naman sa akin eh. Kasi umaasa ka lang naman sa bigay ng isang lalaki. Kaya ang isang lalaki, tumataas ang tingin. Tumataas ang pride, tumataas ang self-esteem dahil nga doon. Pero kung ikaw ay isang babae na hindi umaasa sa bigay, hindi umaasa sa iniaabot sa iyo, meron ka sariling source of income, meron ka pinagkakaabalahan, madaling sabi, ang isang lalaki ay magbabalik sa iyo. Muli kanyang hahanapin, siyang mababaliw sa iyo dahil meron kang paraan kung paano makasurvive. Hindi ka lang nakadepende sa kanya. Hindi ka lang umaasa sa kanya. At yun ang gusto ng isang lalaki. Yung kaya mong tumayo, tumindig sa sarili mong mga paa. Kaya ngayon palang mga kamamaya, huwag kayong magpapadala sa mga modus ng isang lalaki. Pag sinabi nila na huwag ka nang magtrabaho, okay lang sa akin, nadya ka lang sa bahay. Huwag niyo pong pakikinggan yon. Maghanap pa rin kayo ng inyong sariling pagkakakitaan para kahit yung pansarili ninyong gamit, hygiene, pagpapaganda, okay, gamit sa inyong mga mukha, hindi nyo nahingin sa kanila. Kasi darating ang panahon, magsusumbat yan. At pag nanumbat yan, yun ang mas masakit. Kaya sinasabi ko palagi sa inyong mga kamamay, ipakita ninyo na hindi lang kayo sa kanya umaasa. So next, mag-ayos at dalas-dalasan ang pagpo-post sa social media. Kung ang isang lalaki nga ay hindi na umuwi sa inyong bahay o madalang nang umuwi o baka sabihin na natin 2 times per week na bago umuwi, is baka dahil yan sa sa hindi nyo pag-aayos, dahil sa nauumay na sila sa inyong itsura, okay, nananawa na sila, may mga ganyang dahilan mga kamamay at mayroong maraming ganyang kalalakihan. Kaya ang isang lalaki ay hindi na nakapagbibigay sa inyo ng oras, hindi na nagbibigay ng atensyon dahil sa hindi mo inaayos ang itsura mo. Marami tuloy ng mga kababaihan ang nakikita niyang mas maganda sa iyo, mas sexy sa iyo. Kaya mga kamamay, dalas-dalasan mo ang pag-aayos at ang pagpo-post mo sa social media para ang isang lalaking malayo sa iyo, ang isang lalaking hindi na interesado sa iyo, ay muli mong makuha at mapukaw ang atensyon. Ilang susi mga kamamay, magpaganda ka, mag-ayos ka, mag-self-improve ka at i-post mo ito sa social media. Friends pa rin kayo, meron pa rin siyang contact sa iyo, makikita at makikita niya kung ano yung pagbabago mo sa iyong sarili. And last,
Huwag kang magpapadala sa damdamin at emosyon mo. Tandaan niyo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay lumayo sa inyo, hindi na umuwi ng bahay, bigla na lang kayong iginos. Huwag kang magpapadala sa damdamin at emosyon mo. Baka mamaya murahin mo. Baka mamaya, pag nakita mo, sigaw-sigawan mo. Huwag ganun mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan mo lang manahimik. At ang iyong revenge is yung pag-i-improve mo ng sarili mo. Paanong paraan mga kamamay? I-improve mo ang sarili mo sa aspetong magiging maayos ang buhay mo. Magpayaman ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka, mag-aral ka, okay? Matuto ka sa mga ganyang paraan mga kamamay. Maraming mga kalalakihan ang makakakita ng worth mo. Pero kung ikaw ay madadala ng emosyon mo, padadala ka sa galit at tampo, inis, okay, at palagi ka na lamang magagalit sa kanya, walang mangyayari sa buhay niyo mga kamamay. Hindi babalik yan. Hayaan niyo lang sila kung sila is may nagawang kasalanan, kung sila is lumalayo sa inyo, hayaan niyo sila. Pamahalaga, patasin niyo ang value ninyo, patasin niyo ang pagtingin sa inyo ng isang lalaki. Kailangan talaga maging high value ka muli para ang hahabulin ka ng isang lalaki. Lahat gawin mo. Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka, mag-aral ka, humanap ka ng magandang racket, ng magandang trabaho, at sa muli mong pagbabalik mga kamamay, muli ang hahabol sa iyo. Pag nakita ka niyang umaangat, nang wala siya sa buhay mo, malamang sa malamang, malaki ang interest niyang bumalik sa iyo at muling mabaliw. So, yun lang muna sa ngayon ang ating mga tips. Yan lang muna sa ngayon ang ating mai-share sa inyo ng mga bagay upang muling mabaliw at bumalik sa inyo ang isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video nito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.